Ano ang nasa isip at saka nararamdaman ni Jinky sa pagkakataon ito? Sobrang lungkot kasi sa isip ko lang si Billy. Tapos parang narinig ko hindi pala lagi ko nagtatigil ko nangyayas na kanila dito. Wala naman pala. Ano ang naiisip mo ngayon dahil sa ganyang gawin ni Kuya Bong? Ay, ikaw ba'y tutuloy pa ba sa pakikipagrelasyon sa kanya? Yan ang mapagpalang araw sa ating lahat mga ka-business at ganun pa man ay Happy New Year pa rin po mga ka-business naming minamahal. Sa panig ng mundo mo kayo naroon. Happy New Year po sa ating lahat. Yes po. Happy New Year po. Happy New Year po. Happy nga ba? So yun po mga ka-business naming minamahal, yung vlog natin na to ay may kinalaman po ito doon sa yung kay Kuya Bong. Siyempre nandito po si Jinky at doon sa pag-alis ni Kuya Bong ay naidetalye ko naman po yung mga dahilan at saka yung mga pagkakasunod-sunod na mga pangyayari at marami nga po nagsasabi doon ng mga ka-business natin, yung mga viewers, prank daw yun. Hindi po prank yun mga ka-business, totoong nangyari po yun at talagang lahat kami ay nagulat. Hindi namin inaasahan. So ngayon, andito si Jinky, wala naman si Bong. Ano na kanong nangyari ba? Baka pwede nga bigyan mo kami ng info about dun sa naging pag-uusap niyo ni Bong bago siya umalis. Kung meron man. Wala naman po nag-awayan yun. Masaya pa kami kanina umaga, nagbabalis pa. Tumatawa siya kasi yung kapitbahay nga doon, pinawalisan ko pa yung mga tao. Tapos yung bumili kami ng kape niya, tapos pandesal. Yun, masaya siya, nakasama ko. Tapos kanina, bigla lang siya na wala, kaya na kaya at medyo. Hindi ko na siya hindi na lang siya nagpaalam din sa akin. Kung saan siya pupunta. Ayun. So yun, kayo ba, may naging pag-uusap ba ni Bong, nagkaroon ba kayo ng pagkakataon na bago mangyari yung pag-alis niya, nagkausap pa ba kayo? Wala na po eh. Opo, pero hindi yung kanina yan. Pero kanina yung nakasalubong ko namin, Nakasalubong si namin Kuya siya. po. Kanina umaga nung bago. Ay, yung binanggit mo rin Opo. dun sa vlog ko nung naghahanap tayo Opo. sa Sampaguita. Opo. Anong napansin mo doon sa kanya nung nakasalubong mo? Hindi, wala ka bang napuna na parang kaiba? Bakit di mo ba naitanong bakit na malayo na yun di ba? Bandang sa may gate na? Hindi mo ba na isip na bakit nakarating dito si Kuya Bong? Wala naman niya kasi nung pagtanong ko po sa kanya, parang natural. Parang wala ko siyang nakita parang nakasimangot. Wala po eh. Pinikiliti niya pa si Baya. Tumatawa pa nga sa akin eh. Sabi ko, Kuya Bong, saan ka? May bibilin na ako dito sa palengke. Kaya kampante naman din po ako. Kasi kung napansin ko po siya na parang may something, sasamahan ko po siya. So yun po mga ka-business namin minamahal at alas 8 na po ng gabi at nangyari po yon pag-alis ni Kuya Bong ay kanina pang Mga 9 mahigit din yan. mga 9 or 10 ng umaga po yon mga ka-business. Kaya
mahaba ang oras na nakalipas at mapapansin nyo nga po rin sa aking vlog na yung paghahanap dyan kay Bong. Kaya pagbabakasakali po na hindi pa nakakalayo. At in-upload ko po yung video na yan ay gabi na rin. Dahil nga po mga ka-business na siyempre nagkaroon din ng kalituhan sa aking isip. Dahil sa umaasa pa rin ako na baka mamaya-maya nandito na. Ano po? Kaya lang hanggang ngayon, alas 8 na ng gabi, tatapos na rin magluto si Mama ka-business. At ilang oras na lang ay sasalubungin na natin ang bagong taon. Iwan na natin ang 2024 at ayan. Harap tayo sa panibagong taon 2025. Medyo kakaiba ito sa lahat ng New Year na ating sinelebrate, ano? Kasi syempre po mga ka-business, kayo man lumagay sa amin ay hindi rin madali dahil ang saya na eh. Okay na ang lahat. Kaya siguro po, kaya dumako na lang tayo dito kay yung ating atensyon dito kay Jinky. Kanina po, nung pagbalik namin galing sa paghahanap kay Bong, kasama ko nga po yung mga kagwang, si Walay kami, pati si Papa Dins, may upload po siya ng paghahanap din kay Bong, nakamotor din po. Pagdating dito, natatang ko si Jinky, naguhugas doon, tumutulong sa mga M's, naguhugas siya ng pinggan. Sabi ko sa kanya, Jinky, kumusta yung pakiramdam mo? Ano lang naman siya, kalmado lang siya eh. At ang sabi niya nga sa akin, babalik yung niya. Babalik po yon. May binili na lang yun kasi kinuha niya yung pera niya sa cellphone. Kasi yung cellphone nga po ay yung ganito ba, yung case. Kaya pag tinanggal mo siya, may lagay ng pera doon nilalagay. Kagaya ng ginagawa ko sa cellphone ko. Pero ngayon, si Jinky ay lumuluha na. Kasi nga po, gabi na wala pa si Bong. At kagabi lang din ay naging mag-on kayo. Naging opisyal na magkasintahan. Sinagot niya si Bong kagabi. Ngayon napanood nyo naman po siguro yung ating vlog. So ilang oras lang ang lumipas, iniwan tayong lahat ni Bong. Ano ang nasa isip at saka nararamdaman ni Jinky sa pagkakataon ito? Sobrang lungkot kasi sa isip ko lang si Jinky. Kasi parang narinig ko hindi pala. Lagi ko nagtatingin sa kanya. Lagi ko. Opo, kasi kanina nga po, nung naligo si Jinky, pinahirap pa siya ng short ni Bong, Ang suit ni Jinky, short ni Bong po yan. Kakalungkot lang din kasi isipin na sa kabila ng marami tayong naobserbahan na malaki mga improvements para sa kay Kuya Bong. Tapos ayan pa nga sunod-sunod na saya. Dahil nga silang dalawa ay okay na, si Jinky at saka si Bong. At ang dapat nga po itong ganitong tagpo ay ang pag-uusapan na lang sana namin, plano ko, ay ito yung tungkol sa kasal nila. Ngayon, paano natin ito pag-uusapan? Wala naman na si Bong. At hindi natin alam kung kailan babalik. At kung babalik pa ba. At malamang sa malamang po yan, mga kabisnes namin minamahal, magkakaroon lang ng chance na makita natin ulit si Bong kung halimbawang siya ay bumalik dito ng kusa. O hindi kaya meron tayong mga kababayan, mga viewers, mga ka-business natin dyan na
makita si Bong at ipagbigay alam po sa amin. Andiyan naman po yung aming messenger. Nakapin po dyan sa comment section sa gawing itaas po. Kumpleto naman po yung detalye dyan. Andiyan din yung cellphone number. At kung maaari po sana ay makikisuyo kami sa inyo. Pagbigay alam niyo po sa amin, kontakin niyo po kami mga ka-business. Dahil sa sobrang hiya ko sa pagkakataong ito, hindi lang sa mga viewers, kundi higit sa lahat kay Jinky, no? Na kung tutusin ay kasintahan niya na, magkasintahan na sila. Napakasakit lang isipin. At isa pa na magiging pwedeng o posibleng dahilan ng para makita natin ulit si Bong, kapag lumipas ang ilang araw at kapag kayo ay wala ng panggastos, mga ngalakal yun siya. At sa ganung paraan, maaari natin madaanan kapag tayo naghahanap sa kanya. At tiyempuhan, ano? Pero sa ngayon, may pera pa yun eh. May dalang pera po eh. Magkano kaya ang dalang pera ni Bong? Kasi ginastos niya yung bisita, di ba? Kanina, pag binili, kandisala. Mga 100 lang yata. 100 or 200. 200. So yung barya, ilagay niya sa baboy. Sabi ko pa nga sa kanya, tutulungan kita ng dito natin. Yung mga barya ko, ilalagay ko din sa baboy at sa Diyos. Kanina, sige, go ahead. Hindi naman nila-execute yun. Yung nangyari sa kanya, nagulat na ako, nawala na siya. Bigla. Ano ang naiisip mo ngayon dahil sa ganyang gawin ni Kuya Bong? Ay, ikaw ba'y tutuloy pa ba sa pakikipagrelasyon sa kanya? Oo, kasi kami na diba? Kaya panindigan ko. Naniwala din naman ako sa Panginoon na babalik si Bobby. Kaya tiwala lang. So yun ang iyong pag-asa. At paano kung hindi bumalik si Bong? Gusto ko lang hanapin pero yun ay kaso. Inisip ko yung mga sinabi niyo sa akin na huwag ka lang malis. At saka hindi mo kabisado ito rito. At saka hindi mabuti yun na ikaw ang aalis. Kaya sabi ko po kanina, nung kami ay naghahanap, sabi ko, Jinky, dito ka lang sa bahay, huwag kang aalis ha. At kanina okay ka pa eh, di ba? Hindi kita makitaan ng nalungkot o ika nga dinamdam yung pangyayari. Kung post siya kanina mga ka-business, siguro, dala na rin siguro na-realize niya nung oras na wala pa rin. Totoo na yata. So hanggang sa nag-sing in sa kanya na totoo na ito. Kumbaga sa mag-asawa, kasal lang eh. Iniwanan ng asawa mo, parang ganun lumalabas sakit niya, di ba? Ang gusto mo sabihin mo kay Bong kasi nanonood yan. Kung nanonood man niya yun, umuwi ka na anak ko niya. Marami nag-aalala sa'yo. Nakakaya sa mga kaguan. Hinahanap ko ng hinahanap. Mas lalo ako nag-aalala sa'yo. Di ko alam ang gagamitin ko. Pero kumain ka na. Sa pagkakataong ito mga ka-business, sasabi ko lang na hindi ko alam kung paano ko ito papaliwanag sa mga magulang nito ni Jinky. Kailangan ko rin makausap po yun eh. Kasi syempre,
babae yung sa kanila eh. Ang hirap ng ganitong sitwasyon po, mga kabisnes namin minamahal. Pambihira ka bungo, tinamaan ka ng magaling eh. Uulitin ko sa iyo, Bong, wala naman nagalit sa iyo rito. Ano dahilan bakit ka umalis at andi dito mismo sa mga sandaling yon hanggang ngayon yung iyong kasintahan na matagal-tagal mo rin inantay yung kanyang oo. Ano yun, Bong? Anong ibig sabihin nun? Nag-effort ka, sinuportahan ka namin, inobserbahan kita, habang ginagawa mo yung mga effort para sagutin ka ni Jinky, at masasabi kong wow, kasi ang bulaklak, 1,000 ang halaga. Di ba? May chocolate pa. At ang sabi niya pa nga, pera lang yan, te. Ibig sabihin ay mataas ang kanyang pagpapahalaga. Asan na yung Bong? Iniwan mo ito rito si Jinky. So, bagong taon ko, Kuya Bong. Anong gusto mong sabihin? Anong hindi ko lang mawari po kasi mga ka-business ko ano yung mensahe niya, no? Pasensya na po kayo mga ka-business namin minamahal. Si Mrs. Ka-business ayaw humarap muna po sa ganito, sa vlog. Kasi nga, syempre, dismayado. Gala na rin ang hiya, no? Kay Jinky. Kapwa niya babae. At kung tutusin kasi ay wala namang kasing makitang sapat na dahilan para gawin ni Bong. Maliban na lang kung meron siyang pinuntahan. Diba? Maliban na lang kung meron siyang pinuntahan na dati niya nang pinupuntahan. May idea ka ba ron, hindi? Wala. Kung nagpaalam siya sa isang kanina, nakalis siya. Hindi siya mapayaran. Nung biniro mo si Budang ng slide mo yung cellphone ni Budang, sabi sa'yo ni Budang, "Uy, ano ba yan, Kuya Bong? Hindi naman nagalit sa'yo, umupulang ulit yung bata eh." Yun lang naman sinabi sa'yo eh. "Ano ba yan, Kuya Bong?" Kasi nagulat siya, nakatalikod siya. Biglang may gumano sa niya. May sasakit. Oo. "Ano ba yan, Kuya Bong?" Tapos umupo na rin si Budang. Cellphone ulit. Yung sinabi naman din siya ni Ate Vera, bilang pagmamalasakit, ay hindi naman masama yun. Di ba? Hindi ka naman niya pinagtaasan ng boses. Kasi nireview nga namin yung CCTV. Maayos naman yung pagsasalita ni Ate Vera. Pero, yun nga lang, lito. Totoo yung mga, kumbaga, wala paligoy-ligoy yung banggit ni Ate Vera. Ano pa? Wala na eh. Yun lang naman ang pangyayari. At kami, hindi ko nga alam yun eh. Kasi umalis na siya eh. Ibig sabihin, wala akong pagkakataon na kausapin siya tungkol sa bagay na yun. Ganon din si Mama Ka-business kasi nasa palengke sila eh. Pagdating nila Mama rito, wala na rin si Bong. Meron pa akong isang napapansin tuloy eh. Hindi ko maiwasan mga ka-business mag-isip. At sabagay noon pa naman ito, kaya lang, nananatili lang akong kumbaga, hindi ko i-voice out, pero napapansin ko na to sa iyo, Bong eh. At ayaw kong banggitin sa ganito. Ano po? At depende na lang kung kinakailangan.
No? Ewan ko kung napansin din ng mga viewers yun. Ewan ko kayo kung medyo tinalasan nyo ng konti yung eto, simula noong humingi siya ng last chance, no? Kaya pansinin niyo yung mga tagpong yun, tapos hanggang sa lumipas ang mga araw at nandito na nga siya, hanggang sa, di ba no? Nakilala si Jinky. Yung gawin ni Bong, I don't know, mga ka-business. At, pero kung ang pagbabatayan ay yung pagkakasunod-sunod, at yung dati pa, yung sa panahon ni, yung taga Hong Kong, same ang aking naobserbahan. Anyway, wag na muna tayo po. Ito muna si JP kasi kawawa yung bata. Iwan ng boyfriend. Hanggang kailan ka mag-aantay kay Bong? Jinky, nak, hanggang kailan ka mag-aantay kay Bong? Antay mo siya hanggang sa pagdating niya. Ay, dito ka lang sa bahay. Hindi naman po kasi trabaho. Ano na? Hindi naman po kasi mag-video. Mag-video call. Pwede naman kayo mag-video call kung halimbawa matagpuan na namin si Bong. Pero ako bilang tumatayong guardian ni Bong, masasabi ko siya na huwag na umasa. Pasensya ka na. Masakit ko sa masakit, pare-pares tayo nasaktan. Kesa naman sabihin ko, sige, Jinky, hayaan mo, pag dumating, tawagan ka namin. Hindi, kilala kasi namin yun eh. Hindi ko naman sinasabi siya huwag kang umasa. Pero ang sa akin lang ay maging handa ka, no? Batay lang yun sa aking karanasan sa kanya at saka sa mga gawin niya ba, mga nakaraan. Mahal mo na talaga si Bong. Hindi na magbabago yun. Kasi dapat nga ito ngayon, yung pinag-usapan dito, kasal na eh. Paano pupunta sa Samar? Alam mo, mabait pa rin ng Diyos eh. Di ba? At least hindi pa ganoon ka... Kumbaga, saan yung kasal? Yung ibig sabihin yung pagsasaayos na sana. Pero ito yung vlog natin ngayon. At kami hindi namin alam paano ito mag-celebrate ng New Year nito. Pero para sa akin po mga ka-business, napaka-unfair naman. Kung dahil wala si Bong, ay para sa mga iba pang pamilya ng ka-business family ay hindi makapag-celebrate ng masaya at punong-puno ng pag-asa sa pagsalubong sa bagong taon. So yun po mga ka-business namin minamahal at siguro sa huling bago natin tapusin itong ating vlog, Jinky, may gusto ko pa bang sabihin iparating kay Bong at maging sa mga kamag-anakan mo sa Samar? Ako po ay in behalf of ka-business family, ako po ay humihingi ng paumanhin sa pangyayaring ito. Sana po ay maintindihan niyo po kami. Wala kaming kontrol dahil sa pare-parehas po namin hindi inaasahan yung naging aktwasyon ni Bong.
Ano na? Iwan? Gina. Sa mama ko naman, huwag kayong mag-alala, okay lang naman po. Huwag kayong manunoko. Basta happy lang yung saya nyo po. Kay Bong naman, sana umuwi ka na kasi nakakahiya ka, wala kuya. Huwag mo kaming alalahanin, ikaw ang inaalala namin. Ikaw ang higit na, may kumbaga sa damage, ikaw ang malaki, ang pinsala dahil kagabi, sinagot mo siya. Kaninang alas 10 ng umaga, wala na siya. Diba? Ano gusto mo sabihin kay Bong? Umuwi ka na, akala ko nagbago ka na. Hindi naman pala. Sige! Akala ko nagbago, ganang paalam. Basta umuwi ka na. Okay na ako. Nandiyan mo Hindi, gusto ko lang pasensya ka na naka. Gusto ko lang na itanong sa iyo ito. Ngayon kung hindi ka naman komportable, ay sabihin mo na sa akin, pas muna ako, kuya. No? Hanggang kailan mo aantayin si Bong? Bukas, makalawa, ilipas ang 1 linggo, 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, hindi na namin nakita. Halimbawa. bukas po, hintayin ko siya dito. Kung di ka dumating bukas o kung dumating ka man ngayon, mas lalo akong sasaya. Pero kung di ka naman dumating, bahala ako na. Ayan po nga mismo kay Jinky nang galing yan. At mga ka-business, hindi po pwede na hindi tayo makapag-celebrate ng New Year natin. Siyempre naman, unfair naman yun sa lahat ng mga ka-business family na porket wala si Bong, ay parang titigil na yung mundo natin, no? Jinky, no? Hindi tama yung magagalit sa ating mga minamahal natin mga viewers. Tangli ka, papakilala kita kay Jinky. Ito yung sinasabi ko siyang Italiano na. Halika, pakilala ko muna sa viewer natin. Hindi ka kita dyan. Hindi ba po ito? Mayos ka. Hello po mga ka-business. Pwede ba po ako, no? Ikabit mo yung ano mo. Dito ka. Hello po mga ka-business, magandang gabi po. Happy New Year. Magpakilala ka. Ano? Ako nga pala si Chris. Ano ba? Kung ba sir, manahimik kayo. New Year ko to. Di ba? At least napagkaan natin. Yun lang naman po purpose ko mga ka-business eh. Hindi naman para ika nga eh, sadkaan yung dapat sadkaan. Pero kasi siyempre naawa kay Jinky mga ka-business. Di balik kami na lang ang mapahiya pero si Jinky kasi di ba? Napapansin ko na pure, genuine yung kanyang pagmamahal kay Bong. At saka sa mga ampalad, ganun ang nangyari. Papasayahin pa natin. Pasahin ko po. Pasayahin mo. Akala ko. May kapon ko siya tapos ikukulor. Yung ganun. Bayot ka pala. Dati po. Kasi katang pangit mong bayot. Walang buka pa. Walang buka pa. Di ba nag-smile na si Jinky, no? Mga ka-business, ano po? So dahil sa nag-smile na si Jinky, ay siyempre simulan na natin yung ating pagsalubong sa bagong taon. Ang ating kakantahin. Alam mo yung kanta ng pagsalubong sa New Year, yung Happy New Year! Oh, come on! Alam mo ito, Istong, binibida kita kay Jinky. Sabi ko napaka-talentado mo. Gusto mo yung masimasin yung ulo ng Sabi Istong, kayo talent kaya? Kumakain akong buhay naman, no? Tapos dinadark ako sa ano lang. May ilag-ilag ako.
Yo, this is Medyo. The title of this song is Kuya Ka Business. Salamat ng marami sa'yo, kuya. Salamat. Mapagmahal sa kapwa at may takot sa Diyos. Aminadong galing sa hirap, kay nagsikap ng lubos. Lahat ng hirap, pagsubok, iyong pinagdaanan. Kay tuluyang nagsikap, di ka pinanghinaan. Patuloy kang gumawa ng paraan. Patuloy lang at di ka nag-alangan. Saksi kami lahat sa iyong mga kabutihan. Saksi kami sa mga sinagot mong kahilingan. Maraming kababayan na ang iyong natulungan, at hindi lang basta tulong, binigyan pang kabuhayan. Naging sandigan ka ng mga taong mahihirap, mga taong pursigido sa buhay at nagsisikap. Ganyan ka busilak ang iyong puso, di ka nagpatinag at di ka basta sumuko. Saludo kami kuya sa hangarin mong mabuti at malinis. Proud na proud kami sa'yo, Kuya Ka Business. Salamat ng marami sa'yo, kuya. Salamat ng marami sa iyo pong pangunguna. Pinangunahan mo kami sa hadikain mong pagtulong. Di ka tumigil at di ka basta umurong. Salamat ng marami sa'yo, kuya. Salamat ng marami sa iyo pong pangunguna. Kayo ay minahal ng tao kahit sa mampanig ng mundo. Pinuno kang may heart of gold, mahal namin kayo. Lubos po kaming nagagalak sa mabuti mong hinahangad. Lubos nagagalak pagkat maging mabuti mong hangarin. Sinundan ng iyong anak, magulang na mapagmahal maging sa amin. Di naging iba, naging anak mo ring ituring. Ramdam po namin ang iyong pagsinop at pagmamahal na tunay. Handa mo kami paglaban, handang magbuwis ng buhay. Yan ang katunayan, di ka nag-aalinlangan. Di mo tiningnan maging sariling kalagayan. Tunay na malalapitan, nais kong ipabatid. Tunay na kaibigan, kapamilya, kapatid. Ganyan ka busilak ang iyong puso, di ka nagpatinag at di ka basta sumuko. Saludo kami kuya sa hangarin mong mabuti at malinis. Proud na proud kami sa'yo, Kuya Ka Business. Salamat ng marami sa'yo, kuya. Salamat ng marami sa iyo pong pangunguna. Pinangunahan mo kami sa hadikain mong pagtulong. Di ka tumigil at di ka basta umurong. Salamat ng marami sa iyo, kuya. Salamat ng marami sa iyo pong pangunguna. Kayo ay minahal ng tao kahit sa mampanig ng mundo. Pinuno kang may heart of gold, mahal namin kayo. Salamat ng marami sa iyo, kuya. Salamat ng marami sa iyo pong pangunguna. Pinangunahan mo kami sa hadikain mong pagtulong. Di ka tumigil at di ka basta umurong. Salamat ng marami sa iyo, kuya. Salamat ng marami sa iyo pong pangunguna. Kayo ay minahal ng tao kahit sa mampanig ng mundo. Pinuno kang may heart of gold, mahal namin kayo. Salamat ng marami sa iyo, kuya. Salamat ng marami sa iyo pong pangunguna. Pinangunahan mo kami sa hadikain mong pagtulong. Di ka tumigil at di ka basta umurong. Salamat ng marami sa iyo, kuya. Salamat ng marami sa iyo pong pangunguna. Kayo ay minahal ng tao kahit sa mampanig ng mundo. Pinuno kang may heart of gold, mahal namin kayo. Kayo ay minahal ng tao kahit sa mampanig ng mundo. Pinuno kang may heart of gold, mahal namin kayo. Break it down, yo. Maraming salamat po.